Sa loob ng maraming dekada, iisang pangalan lamang ang paulit-ulit na binabanggit sa usapan ng nakatagong kayamanan dito sa Pilipinas. Yan ay walang iba kundi ang Yamashita Treasure. Ngunit bilang isang treasure hunter, malinaw sa akin na hindi iisa ang pinagmulan ng mga kayamanang ito. Maraming general, maraming operasyon at maraming strategy ang ginamit ng mga sundalong Hapon. Sa bidong ito, bubuksan natin ang mas malalim na katotohanan sa likod ng mga kayamanang naiwan sa ating lupain. Kaya makinig kang mabuti dahil ang maling kaalaman ay nagdadala sa maling hukay. At ang tamang kaalaman ang siyang tunay na susi sa pagkatuklas ng kayamanan. Maraming naniniwala na lahat ng nakabaon na kayamanan dito sa Pilipinas ay kay Yamashita. Ngunit sa katotohanan, may mga general na nauna pa sa kanya. Si General Kuruda, General Tanaka at maging si Prince Takeda ay may kanya-kanyang papel sa pagtatago ng kayamanan. Ang maling pag-label na Yamashita Treasure ay lumaganap lamang noong panahon ni Presidente Marcos. Pinagsama-sama ang lahat ng Japanese loot sa iisang pangalan para madaling tukuyin. Sa mga unang taon ng digmaan, nagsimula na ang paghukay ng mga tunnels at pagtatago ng gold bars, brilyante at mga mamahaling alahas. Kaya mahalagang maunawaan na ang alamat ay may halong katotohanan. Si General Kuruda ang isa sa pinakaaktibong nagbaon ng kayamanan dito sa Pilipinas mula taong 1943 hanggang 1944. Dahil sa mahabang pananatili niya sa bansa, marami siyang pagkakataon na magtago ng malalaking stash. Siya rin ang nagplano ng sistematikong paggawa ng tunnels para sa logistics at loot transport. Ang kanyang operasyon ay mas maaga at mas organisado kaysa kay Yamashita. Sa bawat tunnel na iniwan niya, may markers at simbolo na hanggang ngayon ay ginagamit ng mga treasure hunters. Ang mga senyas na ito ay mas structured at mas consistent kaysa sa mga sumunod na operasyon. Hindi dapat kalimutan si General Tanaka. Kilala siya sa maraming maliliit na stashes na ikinalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kadalasan, mababaw lamang ang mga ito at nakabaon sa ilalim ng puno o malaking bato. Ngunit ang kanyang mga marka ay malinaw at madaling sundan ng may tamang kaalaman. Ang strategy ni Tanaka ay mabilis na pagtatago at mabilis ding retrieval. Pero sa mga baguang treasure hunter, mahalagang maunawaan ang pattern ng kanyang deposits. Kadalasang ginagamit niya ang natural landmarks bilang guide sa lokasyon. Ang kayamanan ng Japanese Imperial Army ay hindi basta ipinagkatiwala sa isang general lamang. Si Prince Takeda mismo ang namuno sa paggawa ng malalalim at secured tunnels. Ang mga ito ay para sa toniladang ginto ng Emperor. Ang Imperial Engineering Battalion ang responsable sa eksaktong sukat at layout. May water traps, poison traps at security systems. Ang Emperor deposits ay mas malaki at mas delikado kaysa sa individual soldier deposits. Kaya dapat malinaw sa mga treasure hunter ang pagkakaiba ng imperial tunnels at mabilis na hukay. Maraming treasure hunters ang nalilito sa pagitan ng Kuruda at Yamashita treasures. Magkaiba ang timeline ng kanilang operasyon. Si Kuruda ay mas matagal na nasa Pilipinas, kaya mas marami siyang naitago. Si Yamashita ay dumating lamang noong 1944 at mabilis na umatras noong 1945. Dahil sa maikling panahon, hindi siya ang pangunahing nagbaon ng malalaking stash. Sa alamat, madalas silang
pinagpapalit. Ngunit bilang isang treasure hunter, mahalagang kilalanin ang tunay na pinagmulan ng bawat deposito. Ang Emperor Tunnels ay karaniwang may lalim na 30 hanggang 60 metro. May water traps at poison traps ang mga ito. Samantala, ang soldier deposits ay mababaw lamang mula 1 hanggang 4 na metro. Ito ay mabilis ibinaon at mas realistic para sa mga ordinaryong treasure hunter. Mahirap at delikadong hukayin ang 30 metrong tunnel ng maliit na grupo. Kaya mahalagang pumili ng tamang target. Ang maling focus ay nagreresulta sa aksaya ng oras at resources. Sa buong Pilipinas, may tinatayang 175 treasure sites. Ang mga ito ay ikinalat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bahagi ito ng military strategy upang mahirapang ma-retrieve ng kaaway ang kayamanan. Ang malalaking deposito ay kadalasang nasa Northern Luzon, Palawan at Piling Baybayin. Ang bawat site ay may sariling mapa at marker. Ang pag-unawa sa distribution ng mga ito ay mahalagang susi sa matagumpay na paghahanap. Isa sa pinakamalaking hamon sa treasure hunting ay ang pagbasa ng modified kanji maps. Pinaghalo ang kanji, Korean hanja, Roman letters at kaunting English symbols. Ginawa ito upang mahirapang i-decode ng karaniwang tao. Dahil dito, maraming mapa ang napunta sa kamay ng foreign hunters. Para sa mga baguhan, kailangan ng kaalaman sa history, language at symbolism. Ang analysis ng mapa ay dapat systematic at hindi emosyonal. Hindi ordinaryong sundalo ang humukay ng Emperor bunkers. Buong engineering batalyon ang gumawa ng mga tunnels. Umabot ito sa lalim na 30 hanggang 60 metro. Gumamit sila ng advanced technology para sa traps at water control. Kaya imposibleng mahukay ito ng 4 o 5 tao lamang. Para sa mga treasure hunters, mahalagang maintindihan ang scale ng operasyon. Kung hindi, mapapahamak at masasayang ang oras at puhunan. Para sa mga baguang treasure hunter, mahalagang bukas ang isip at analytical ang approach. Huwag basta sundin ang damdamin dahil nagdudulot ito ng obsession. Pag-aralan ang lupa, markers at symbols bago maghukay. Gumamit ng detector, compass at tamang tools. Alamin ang history o kasaysayan ng lugar at kung sinong general ang nag-operate dito. Sa ganitong paraan, mas mataas ang tsansang matagpuan ang tunay na deposito at mas maiiwasan ang pag-aksaya ng oras at pera. Sa kabuuan, ang tinatawag na Yamashita Treasures ay hindi lamang isang alamat. Ito ay koleksyon ng kayamanan mula sa iba't ibang Japanese generals, emperor deposits at individual soldiers. Sa bawat tunnel at bawat mapa, may kasaysayan at strategy na nakapaloob. Sa tamang kaalaman at analysis, ang treasure hunting ay nagiging pag-aaral ng kasaysayan. Kaya sa susunod na maghahanap ka, huwag sundin ang puso lamang. Gamitin ang isip, kaalaman at disiplina. Dahil ang tunay na yaman ay natatagpuan ng handa at marunong. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.